problema po sa BTS. Nawala ang excitement. Ngayon, kung ikaw po ay solido, ipipreserve mo yung channel ng main character po. At sasabihin mo, hindi ako mag-BTS dito kasi ayaw kong masira yung kwento. O konti po ang manunood sa kanyang channel because of BTS. Ay, may nagtanong mga kaibigan, no? Ano rin ang BTS? Hindi mo alam ang BTS? Ha? Ano ba ang BTS o kalingap? Alam mo ang BTS? Ang BTS po, batang, tarantado, at may sanib. Yung bang BTS? Ha? Nurse Ivana, na-prepare niyo na ba yung abstract record ng pasyente natin? Yeah. Kailangan ko na yun bukas para maisabit na natin kay Director, ha? At paki-prepare na rin yung report, no? Kanina yung medical report at lahat ng kailangan natin. Ano yung tanong? BTS? Actually, I don't want to i-discuss ngayon yan kasi delikadong usapin yan at medyo alanganin pa. Pero kung may mga nagtatanong, wala namang problema, magbibigay ako ng linaw patungkol sa sakit na yan. Delikado na yan para sa awareness na rin ng mga nakakarami. May mag-interview ba? Pinapasok, no? Okay. Papuntayin niyo siya dun sa may conference room natin at para maumpisa natin at makapagpaliwanag tayo regarding dyan sa delikadong sakit na BTS. Meron pong mga usapin na kumakalat na raw po ang sakit na BTS. Marami ang nagtatanong kung ano daw yung sakit na BTS, kung ano daw yung mismong BTS na matatawag. Ngayon, gusto kong imulat ninyo ang inyong mga mata, ang inyong mga pandinig sa aking sasabihin sapagkat napaka-importante ng ating pong pag-uusapan ng bagay na ito sapagkat you don't like to be infected with this BTS disease. Mas delikado pa to sa tinatawag nating COVID-19. Sapagkat itong BTS na ito, hindi lamang basta BTS, kung hindi millions of millions ang pwedeng maapektuhan. Hindi lang pandemic, kung hindi pandemic ses na matatawag ito. Very plural. Ngayon, kagaya ng sinabi ng aking pong hinahangaang charity vlogger na si Kuya Bal Santos Matubang na napanood ko nung nakaraan na sinabi niya ang ibig sabihin daw ng BTS ay batang tarantado na may sanib. Yan ang ipapaliwanag natin sapagkat yung iba nami-misinterpret yung salitang tarantado at yung mga may sanib at yung mga bata. Bakit sinabi na bata? Ipapaliwanag po natin yan. BTS, batang tarantado na may sanib. Umpisahan natin sa letter B ng BTS. Napakasimple lamang yan. Kahit na balik-balikan ko ang aking medical records at medical books, ay kabisado kong lahat ng yan. Hindi ko na kailangan magbasa pa. Bata, kapag sinabing bata, alam niyo naman yung mga bata, kulang pa sa pag-iisip yan. Hindi pa totally develop yung kanilang mga kaisipan. Kaya kung ano-ano ang kanilang mga pinaggagawa at kailangan pa ng mga gabay. Tama. Kasi nga, bata, yun ang tawag doon. Bata pa sila. Hindi nila alam kadalasan kung ano ang tama sa mali. Basta gagawin lang nila kung ano ang kanilang kagustuhan. Kahit sinasabi ng kanilang mga nakakatanda sa kanila ng mga nanay nila, ng tatay nila, ng tita nila, ng mga ate nila, kapag sila po ay bata at wala pa sa tamang katinuan o tamang kaisipan pala, ay gagawin nila yung kagustuhan nila. At matitigas ang ulo pa ng mga yan. Pangalawa, dito sa T,
tarantado, no? Marami kayong makikita ng mga sinyalis ng mga tarantadong bata. No? Mga tarantado, bata pa lang tarantado na. At nabalitaan ko nga na diyan, no, sa bandang Kalingap Street, mangilan-ngilan daw na mayroon nang nakikita ng mga sinyalis na talaga namang mga tarantado, no? Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung sakit na yan. Subalit alam natin na ito po ay unting pumapasok doon sa sistema ng mga tao na pinupunteriya yung talaga namang masasabi natin na mahigpit ang pangangailangan. Karamihan. Bakit ko sinasabi to? Para maging awareness sa bawat isa po sa atin. Ano ang senyales ng isang tao o isang batang tarantado? Una, pag sinabing tarantado ka, ibig sabihin madali kang mataranta. Tarantado nga di ba? Parang talentado. Kapag super talented ka, pwede kang tawaging talentado. Kapag tarantado ka naman, ibig sabihin, madali kang mataranta. Sa anong paraan na makikita natin yung senyalis ng sakit na yan ng BTS? Na nakapaloob doon yung salitang tarantado. Natataranta sila. Kapag nakakita sila ng mga bagay na sa tingin nila, kikita sila na sa tingin nila, no, makikinabang sila, natataranta agad yung mga yan. Talaga namang hindi alam ang gagawin. Umiikot ang puwet. Hindi lamang umiikot yung kanilang mga sarili, pati yung kanilang mga lente ay umiikot, pati yung mga cellphone at yung kanilang mga mata para ipakita, no, behind the scene, yung mga pwede nilang imarites. Kahit pinagbabawal na, kahit maaapektuhan yung mga kasamahan nila. So, ibig sabihin, talaga namang nagkakaroon sila ng tinatawag nating super excitement, no? Daig pa yung mga naka-drugs na talaga naman na pag nakatira ka ng, alam mo naman, no, ng pinagbabawal na gamot, nagiging hyper ka, no, na parang energetic ka. Ganon din yung mga natataranta, yung mga tarantado na yan. No, talaga namang hindi nila alam gagawin, masyado silang active. Kahit bawal, gagawin pa rin, papasukin at papasukin. Kapag natataranta ka, yung talagang adrenaline rush, no? Sa tinatawag nga namin, sa aming medical term, adrenaline rush, ay nag-uumapaw. Kaya natataranta yung mga yan, hindi alam ang gagawin. Yung iba dyan, tumutulo pa ang laway kapag talaga na mga gustong-gusto nilang gawin. Yung mga bagay, lalo na kapag pinagbabawal. Sabi nila nga kasi, no, masarap daw ang bawal. Yan mga natataranta na yan, mga tarantado na yan, ganun ang makikita nyo. Sinabi na ng mga taong nagmamalasakit sa kanila, no, na wag gawin yan. Pero dahil sa nataranta sila at nakikita nila na pagkakataon na to, isang pagkakataon ng mga magaganda, kunyari mga Kalingap Angels, no, nakikita nila na kahit paano makinabang sila, karamihan, hindi ko nila lahat yung mga may senyalis lang, ay gagawin nila yung kanilang kagustuhan nang nanginginig pa, natataranta pa, kaya tarantado. Ngayon, yung pinakahuli, yung tinatawag po nating may sanib, no? Kapag may sanib ka, ibig sabihin, hindi mo alam ang ginagawa mo. Pag may sanib ka, hindi mo alam kung tama ba o mali ang ginagawa mo sapagkat wala ka sa sarili mo at wala ka sa sariling katinuan. Ang nagmamay-ari ng katawan mo sa mga oras na yon ay hindi mo alam kung saan planeta nang galing. How could we explain na sinabi ng bawal yung ganito, na bawal yung ganyan, na wag mong gawin yung ganito, no? Hindi pinapahintulutan niya na ibalanse mo ang dapat mong gawin. Pero hindi nasusunod sapagkat iniisip nila makapangyarihan sila. Untouchable sila. Hindi sila pwedeng pagbawalan. Okay lang naman kasi. So, ibig sabihin, wala na sila sa katinuan, hindi nila naiisip yung tama at mali. Wala talaga sila sa kanilang sarili sapagkat nga may sanib sila. Iba ang gumagamit ng kanilang mga sarili. Aba, delikado yun. Papayag ka ba? Na ang gumagamit sa sarili mo si Doraemon o si Mujako, si Hello Kitty. No? Wala kang sariling pagkakakilanlan at kabaitan sapagkat hindi ikaw ang nagmamay-ari ng katawan mo, ng katinuan mo. May sapi. Nakita nyo, ganun kadelikado itong tinatawag po nating BTS. Sakit na BTS. Pero, huwag kayong matakot sapagkat may lunas dyan. Eksperto ako dyan Kahit sila Doc Adam, sila Doc Willie Ong, hindi kayang gawin to. Kahit ang World Health Organization, hindi kayo kayang pagalingin. Ako lamang sapagkat nag-aaral ako sa planet Mars. Simple lamang yan Ipapakita ko sa inyo ang aking mga pamamaraan na ginagamit. At siguradong 100% kapag ginamot ko at inooperahan ko, kaka-opera ko nga lang kanina ng isang may sakit na BTS Talaga namang mababago ang buhay.
Babalik sa sariling katinuan at yung BTS na yan ay mawawala sa kanyang sistema. Simple lang. Anong ibig sabihin? Ganito lang yan eh. Nakikita nyo to? Eto, tinanggalan ko ng talim, no? Kasi yung mga may BTS na yan, matitigas din yung mga bungo niyan eh. Kaya kailangan, no, para makita mo, matesting mo, maipasok mo yung stethoscope mo, no? Kailangan butasan mo muna yung mga bumbunan niyan, yung mga bungo niyan para makita mo, ha? Ito yung mga gagamitin natin, no? Very humane pa nga to, humane. At pagkatapos niyan, no? Ang gagawin naman natin, nakikita niyo ito pansip-sip to ng mga, kasi kapag may butas na, syempre, makikita nyo, karamihan, isa sa physical signs ng mga may BTS ay mga malalaki ang ulo. No? Malalaki ang ulo, kung hindi by hydrocephalus, ay talaga namang pinasok ng hangin yung kanilang mga ulo. Hindi mo kasi pwedeng pagbawalin eh. Matitigas ang ulo. Kaya kailangan mong isaction, no? Higupin yung hangin na nandoon sa mga ulo ng mga tarantado na yan. Ibig sabihin yung mga may tarantado na, ano, pinasok ng, alam mo, sa BTS, yun nga, ibig ko sabihin. Hindi naman yung, hindi ako nagmumura. So, yun, no, para mabawasan yung kanila pong pagkataranta. Ibig ko sabihin yun, nakuha ko na ngayon. Sorry naman, pasensya na. No, kailangan sip-sipin mo maigi yan kasi puro hangin na yung ulo ng mga yan. No? Sila, untouchable daw sila. At hindi mo sila pwedeng pakialaman, kaya bawas-bawasan mo yung hangin. Ito yung gagamitin natin. Galing pa to sa Netherlands. Ha? At pagkatapos niyan, syempre, dahil nabawasan na yung hangin, medyo malambot-lambot na ng konting ulo, syempre, no, para hindi naman ako mapagod, gagamit ka ng tinatawag nating electric shock. No? Ito, talagang kapag pinindot mo to, lalagariin yan yung ulo. No? Kasi karamihan sa, talagang nandito eh. Pag tinamaan ka ng BTS, nandito yan sa ulo mo eh. No? Lalagariin mo hanggang sa mabiyak yung mga ulo, bumbunan ng mga batang tarantado at may sapi na yan. No? Para hindi ka mahirapan, para makita mo yung kabuuan talaga. Kasi hindi pa pwedeng nasa labas ka lang eh. Kailangan yung mismong loob, malaman mo kung ano yung laman nila. Kaya ito yung ginagamit natin na ang tawag dito sa technology na ito, medical technology, ay makita. Makita, yan o, makita. Kasi nga, makikita mo kapag ginamit mo to, nilagari mo yung mga bungo ng mga yan, makikita mo. Kaya makita. Yan. At least, pwede kayo mag-order online sa akin yan. Ha? At kapag ganon, medyo may mga sabit-sabit pa, at talaga namang matigas-tigas pa, pagkatapos mo lagariin, pwede mong masuhin din yung mga matitigas na mga ulo, no? Yung talagang, siyempre, yung gilid-gilid pa. So, siyempre, yung talaga, alisin mo lang. Ganun. Effective din naman yan. Sa tingin ko, Stanley to. Stanley yung brand. At hindi lang yan. Kapag ginagawa mo yun, at nagising sila, no? Nawala ng bisa yung anesthesia habang inooperahan natin sila, aba, magagalit sa iyo yung mga yan. Mumurahin ka pa. Kapag pinuna mo sila na sinabi mo na ganito yung sakit mo, wag mong gawin yan, hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat ganito ang ginagawa mo. Aba, mangangatwiran yan. Magiging defensive pa yan, baka magwala pa yan eh, no? At higit sa lahat, para hindi ka makadinig ng mga masasakit na salita, ng mga katwiran nilang walang katuturan, doon sa sinasabi mo, dahil sa pagmamalasakit mo lang sa lugar nyo, ang dapat mong gawin, para hindi makapagsalita at hindi magkukudaya mga yan, ito, Stanley, kailangan mo ng taker, no? Itaker mo yung kanilang mga bibig. Pwede mong gamitin yan. May mga bala pa yan, no? Mabibili mo yung bala dyan sa Amazon o sa Lazada. Pwede, itataker mo yung kabuuan ng bibig niya hanggang sa hindi siya makapagsalita. Kasi sigurado, mangangatwiran pa yung mga yan. No? Hindi na lang susunod para gumaling sila kung hindi mangangatwiran pa. So, kailangan itaker ang mga bibig. Malinaw ba? No? Simple lang naman yan. Heavy duty pa to. Yung mga gustong umorder, no? Pamain na lang. So, yung mga bagay na yan na sinasabi ko ay makakatulong kapag ginawa natin itong mga bagay na ito. Di ba? Sa seryosong usapin, karamihan, yung BTS na yan na matatawag batang tarantado na may sapi, ay pwede namang maiwasan. Bakit? Kasi akala nila, yung sakit na yun, okay lang. Akala nila kasi, natural lang yung kanilang mga ginagawa. Pero hindi pala. Kasi tayo yung mga nakakakita, tayo yung mga nakakaalam kung yung kanila bang ginagawa ay makakasama. Hindi lamang sa kanilang sarili, kung hindi doon sa mga tao na nakapaligid sa kanila na dapat din naman nilang pahalagahan. Ganun kasimple yan eh. Doktor ako eh. Kaya alam ko yan. Kapag hindi mo inagapan yung sakit na yan na BTS, matututo silang maging tamad. Umaasa na lamang at makakalimutan nila kung bakit sila
nandoon kung ano yung kanilang tunay na trabaho, kung ano yung kanilang tunay na pagkakatawag, kung ano ang kanilang tunay na misyon, kung bakit sila nandoon sa lugar nyo, lalo na sa kalingap, which is ang paglingap. Diba? Sa seryosong usapin, sa mga bagay na ito, kailangan matuto tayong sumunod. Matuto po tayong tignan yung mas malaking larawan na hindi lamang yung ating mga sarili ang nakikinabang. Na para tayong mga bata na hindi marunong mag-isip ng tama. Na parang tayo ay mga tarantado na halos lahat ng oportunidad kahit ikakasama ng karamihan na mga taong dapat mong pahalagahan ay wala kang pakialam. Kasi natataranta ka. Gusto mo lahat makuha mo. Gusto mo lahat magkamit ka. Hindi tama. Kahit pa apakan mo ang iyong kapwa, magkakaroon ka pa ng sapi, which is hindi mo na alam yung iyong mga ginagawa dahil sa walang nakikialam sa'yo. Hindi mo na alam ang iyong ginagawa sapagkat hinahayaan mo na yung masamang elemento ay mamuhay sa sarili mo. Hindi ka kasi nagpapagamot Hindi ka kasi marunong makinig. Hindi ka marunong makinig dun sa mga taong nagmamalasakit sa'yo na nais mapabuti ang iyong kalagayan, na nais gumaling ka sa sakit ng pagiging makasarili at pagiging matigas ang ulo. May pagkakataon pa para gumaling. Kagaya ng mga sinabi ko kanina, ang importante dyan, una at higit sa lahat, makinig ka. Pangalawa, buksan mo ang iyong puso at isipan, ang iyong bumbunan, ang iyong kaisipan, ang iyong puso, doon sa mga bagay na may pakinabang, doon sa mga bagay na malinis, doon sa mga bagay na tama, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos. Wala kang naaapakan, wala kang nilalamangan. Kaya, para gumaling ka at makalaya sa sakit na BTS, sumunod ka. Simple lamang yan. Para makatulong sa'yo at makapagsimula ka ngayon, nasundin yung patakaran na huwag mag-BTS, na huwag mong taglayin yung BTS. Isipin mo tigit sa lahat, una, mayroong nasa taas na nakatingin sa atin. Pangalawa, isipin mo yung kinabukasan ng iyong pamilya, na ang iyong mga binibigay sa kanila, na ang iyong pagtataguyod sa iyong pamilya ay nanggagaling sa maayos, malinis na pamamaraan. Nang sa ganon, ikaw ay maipagmalaki nila. Na mayroong pusong marunong sumunod at marunong magparaya. Maraming salamat sa inyo pong lahat, mga kalingap. Ito po si Dr. A. Kula na bumabati po ng maligayang araw sa inyo pong lahat. Alright?